Yun po, yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niyang magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung merong nagfe-fake news sa ating dalawa, ikaw yun kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungaling. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio. Nagbigay po ng statement ang COMELEC kahapon, March 5, sa show ni Doris Begornia. Fake news pa rin daw si Attorney Harold Respicio. Mag-react po tayo. Andun yung mama, yung abogado chairman, talagang pinaninindigan niya na pwedeng ma-hack, pwedeng mapakialaman yung ating mga makina pagdating sa eleksyon. Talagang naninindigan siya. Hakabol ang sabi niya. Saka kinasuhan daw siya dahil talagang parang pwedeng mangyari yung kanyang akusasyon. Tama. What do you say, Chairman? Una, hindi ko po tatalakayin yung mismong kaso sapagkat syempre nandyan na po yan sa prosecutor's office ng City Hall ng Manila. Pero doon lang po sa sinasabi niya, ang sabi po niya kasi, Sir Alvin, Ma'am Doris, dinala namin sa inyong istasyon ang ating mga makina at yan po yung na-demo natin on the spot talaga pagkaaga-aga nung sa programa po ninyo. Una, ang sabi po niya, yun daw po kasing makina ay nakakabit sa internet mula umaga hanggang gabi sa araw ng eleksyon. At yan po daw ay hindi gagana kung wala pong internet connection. Okay. Nakita niyo po doon sa inyong programa, nung dinala po natin, wala na po internet connectivity dyan. Nakasaksak lang po sa kuryente yung mismong makina. In fact, tinanggal pa natin yung saksak kasi pwede nating gumana ang makina kahit hindi po siya nakasaksak sa kuryente sapagkat meron po siyang battery na pwede po tumakbo ng 3 araw. So yun po yung okay. pa lang may mali. So ang sabi po niya, basta nakakabit sa internet, sure na mahahak po yan. Wala pong kabitan ng internet dyan. In fact po, ang sabi niya, pangalawa, ang mangyayari dyan ay magtatransmit muna ng result. Pagkatapos mag-transmit ng result, tsaka mag-iimprenta ng balota. Pag-transmit ng result, pwede rin daw pong ma-hack doon. Hindi po ba ang ating sinasabi? Nasa guidelines po natin yan. Nasa TOR, nasa source code review, at nasa lahat po ng demo namin na magpiprint muna siya ng siyam na election returns. Yung isa, ipapaskill ka agad sa labas ng presinto, at pagkatapos tsaka po siya magta-transmit ng result. So, ibig sabihin, bago po siya mag-transmit ng result sa PPCRB, sa NAMFREL, sa majority party, sa minority party, sa media, sa central server ng COMELEC, sa City or Municipal Board of Canvassers, ay alam na po ng lahat kung ano ang result sa presinto. Dahil nga po nakapag-print na at nakapagpaskil na. At sabi po niya pati, kapag daw po corrupted, yan pong machine ay pwede raw pong magawa ng paraan na madaya. Hindi po pagka-corrupted kahit yung laptop natin, kahit cellphone natin, hindi na po gumagana yun. So medyo imposible po kapag ka-corrupted. Sabi rin po niya ay pwede rin po ma-hack. Para po sa kaalaman ng lahat, hindi po tayo naka-public connect, tayo po yung naka-private private po ang ating pong internet sa transmission, and therefore hindi po siya pwede yung ano po yung sinasabi niya. So doon pa lang po sa mga bagay-bagay na yun, medyo may mga mali po doon sa mga sinasabi niya. Kaya tama po yun. Ang sabi naman niya, pwede makipag-ugnayan kami. Tama po makikipag-ugnayan po kami sa kanya. Pero, yun nga po ang dami na po niya kasing nasabi, hindi muna niya kami tinanong sa mga bagay na yan. If you are super confident na hindi... Ayun, yun po, yung sinabi ni Chairman George Garcia. Wow! Mas magaling mag-fake news si Chairman George Garcia. Ang galing niyang magsabi ng mga bagay-bagay na hindi ko sinabi. Chairman George Garcia, kung merong nagfe-fake news sa ating dalawa, ikaw yun kasi lahat ng sinabi mo, hindi yun ang sinabi mo. Marami kang sinabing kasinungalingan na hindi totoo base sa rules at base sa totoong mundo. Okay, isa-isahin ko po lahat ng sinabi ninyo ha, Chairman George Garcia. Number 1 na sinabi ninyo is about sa demo. Sabi ninyo, gumagana yung makina kapag hindi connected sa internet, tulad nga ng demo na ginawa ninyo sa mga host dyan sa show. Hindi naman yun ang point ko, Chairman George Garcia. As a matter of fact, ang explicit instruction nyo po ba, di ba, sa mga COMELEC officers, kapag demo lang, bawal talagang i-connect sa internet yung automated counting machines. Kasi kapag i-connect mo yun at magta-transmit ka ng data, yung server na pagtra-transmitan niya ay yung COMELEC server na. Hindi natin alam kung on na yun or kung on na, malamang production server na yun. Bawal mo nang padalhan ng demo data
yung production data. Bawal mong padalhan. Kaya sa demo purposes talaga, kahit sa totoong buhay, wag mo dapat ipadala yung totoong data sa production servers. Kaya magandang policy during demo na hindi connected sa internet yung mga voting machines. Kaso nga lang, on election day, connected ba sila sa internet? Ang sagot po dyan, Chairman George, hindi mo sinabi, ang sagot dyan ay totoo. Tanungin mo yung mga tauhan mo sa COMELEC nung last election, connected ba sa internet buong maghapon? Opo. This election, pwede ba natin i-expect na mag-connected siya sa internet during election day? Yes! Kasi nga naman, doon sa reels ninyo, walang explicit na nakalagay doon na sinasabi na i-disconnect mo muna at saka mo lang i-connect kapag magta-transmit na ng data sa mga servers ng COMELEC. At tinanong ko rin yung mga COMELEC officials, given this handbook or rules ng COMELEC ngayon about sa paghawak ng voting machines, sa tingin mo ba dapat mong i-disconnect? Sa tingin mo ba connected buong araw yung voting machine sa internet on election day? Sabi nila, oo, kasi wala namang instruction sa akin na tanggalin yung internet connection dun sa voting machine on election day. Kasi as a matter of fact, days before ng botohan, merong troubleshooting na ginagawa. Lahat, including ng internet connection, ay itetest. Iko-connect mo na kaagad siya sa machine at kapag okay na yung pasok niya sa internet, ibig sabihin, wala ka nang gagalawin sa machine. Ililigpit mo yung machine, wag mong gagalawin. Pagdating ng election day, i-on mo na lang yung machine. Wala ka nang gagalawin dun sa internet connection. So, ang point ko dun is, pwede mong i-deduce talaga na connected siya sa internet throughout the day. Ang point ko dun is, dapat maging explicit sa rules natin na on the day of elections, dapat may instruction doon sa rules ninyo, Annex B ng COMELEC Resolution 11098 na nagsasabi doon na on election day, i-disconnect mo muna sa internet yung automated counting machine at i-connect mo lang siya after printing ng election returns. Yun lang po ang point ko, COMELEC Chairman. Kasi kapag hindi mo ginawa yun, kahit tanungin mo lahat ng mga teacher ngayon na nagbabantay ng mga presinto natin, hindi naman nila alam about sa IT Hindi nila alam masyado tong issue na to. Siyempre, kung walang instruction, hindi nila gagawin. At kapag voluntaryo silang tatanggalin yung internet connection, sila pa ang madadali, sila pa ang papagalitan mo dahil gumagawa sila ng isang bagay na wala sa rules ninyo. Isa lang naman ang hinihingi ko, Chairman George, ang dami mong sinasabi na hindi naman mahalaga sa issue natin. Bakit ayaw mong i-disconnect sa internet yung automated counting machine bago at habang nagpiprint ng election return? Okay, yun po yung unang punto ninyo. Ang pangalawang punto po ninyo, sabi ninyo na sinasabi ko na nauuna yung sending ng transmission bago yung printing ng election returns. Hindi ko po sinabi yan. Sinasabi yan ng mga ibang mga commentators, mga ibang critic, pero hindi yan ang statement ko. Totoo po yan na nagsesend talaga, base na rin sa rules ninyo, na ang transmission ay nangyayari after ng printing ng election returns. Tama iyon. Ang point ko lang is, dapat bago ka mag-transmit ng data, wag mo munang i-connect sa internet. Kasi kapag connected yung counting machine sa internet at corrupted yung source code ng makina na yun, hindi mo naman pala kailangan ng internet kasi hindi ka pa magta-transfer sa COMELEC server. Di ibig sabihin, binigyan mo lang ng highway yung hacker para ma-access all that time yung makina at baguhin yung score sa loob. Therefore, mababago niya yung final score na nasa election returns. Di wala tayong kaalam-alam na iba pala yung final score sa totoong score na ibinoto ng taong bayan. Yun lamang po ang point ko, sir. Hindi ko kailanman sinabi na nauuna ang transmission kaysa sa printing. Kaya mahalaga talaga na tama na mauna yung printing, pero dapat yung printing bago at habang nagpiprint, hindi dapat connected sa internet yung automated counting machine para walang tsansa na mabago yung final score na nasa print. Period. Kasi kapag hawak na ng mga watcher yung final score na hindi na bago, malamang yun na rin ang ipapadala ng makina. Pwede mo nang i-connect sa internet yung makina at ipapadala niya na yung same score na yun sa server ng COMELEC. Napakalinaw naman po, di ba? Para ganun po ang yun po ang point ko. Okay, sa pangatlong point ninyo, sir, about sa corruption, halata talagang wala kayong alam sa computer. Ang sinasabi ninyo, ang lahat ng corrupted na gadget ay hindi gumagana.
No, sir. Kasi ang akala mo kasi kapag sinabing corrupted yung laptop or corrupted yung cellphone or corrupted yung USB mo, hindi gumagana, di ba? Yun ang alam natin na corrupted. Pero maraming level ng corruption. Ibig sabihin lang ng corruption is hindi buo ang integridad ng source code or gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Hindi ibig sabihin na hindi niya na totally pinapagana yung bagay na iyon. Ibig kong sabihin ay, habang ginagamit mo yung automated counting machine, for all intents and purposes, mukhang gumagana pa rin siya ng maayos. Pero hindi natin alam na merong idinagdag na daanan para sa isang masamang tao para manipulahin or magbigay ng instruction sa makina na yon habang connected yung makina sa internet. Yun po ang ibig sabihin ng corrupted. Kaya po doon sa, nung January nga, merong demo na pinakita sa Senate, di ba? Yung cellphone gumagalaw kahit hindi mo ginagalaw dahil na-access siya remotely. Eh yung cellphone na yun, gumagana pa rin, hindi ba? Pero corrupted yung cellphone na yun kasi merong gumagawa siya ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa. Kasi kapag hindi hinahack yung cellphone na yun, gumagana naman siya, hindi mo alam na may nagbabantay na pala sa'yo. Akala mo, ang safe na safe ka. Corrupted siya kasi kapag gusto pala ng hacker at connected sa network, yung cellphone na yun, pwede niyang galawin yung cellphone na yun. At nakikita mo nga, ginagalaw yung cellphone na yun. Kaya nga po, kapag basta ang isang makina ay corrupt, ay gumagawa ng isang bagay na hindi dapat niya ginagawa, kahit hindi pa niya ginagawa yung masamang bagay na yun, pwede mong sabihin na corrupted. Chairman George Garcia, ikaw ang fake news. Halatang wala kang alam sa mga bagay na to. Mas maganda siguro na mag-imbita ka ng IT expert at magdebate kami. Okay? Kasi ang ginagawa mo, strawman fallacies lahat to kasi nungalingan lahat, nagsasabi ka ng bagay-bagay na hindi totoo sa totoong buhay, hindi totoo sa rules, at hindi totoong sinabi ko. Okay, yung last point is yung private connection. Sabi mo, eto na naman, wala ka talagang alam sa internet, Chairman George Garcia. Yung private connection na tinutukoy mo, ang sinesecure niya lang yan ay network. Kung baga sa boxing, sa maraming katawan, pwede kang suntukin. Pero pwede mong protektahan yung katawan mo, pwede mong protektahan yung ulo mo, pwede kang gumamit ng helmet. Pero hindi ibig sabihin na gumamit ka ng helmet ay hindi ka na mamamatay or hindi ka na pwedeng bugbugin. Kasi pwede ka pa rin bugbugin sa ibang parte ng katawan mo. Yung private connection, ang pinoprotektahan niya lang ay yung network habang nag-uusap yung automated counting machine at yung COMELEC server. Pero hindi yun yung point ko. Ang point ko ay iba, yung mga suntok sa katawan ang point ko, hindi yung suntok sa ulo. Ang point ko is, kahit safe yung network, kung bago ng election day or on the day of election ay corrupted na yung source code at merong daanan dun sa source code habang collected sa internet para sa isang hacker na mag-communicate doon sa makina na yon, ibig sabihin, pwede pa rin. Kahit nga private connection, actually dapat private connection ang gagamitin ng hacker kapag magbibigay siya ng instruction dun sa automated counting machines. Kasi maraming mga software service providers na ngayon na hindi na pumapayag kapag nagko-connect ang isang makina sa isang computer machine na hindi gamit ay private connection. Kasi best practice ngayon na sa buong mundo na bawal ka nang gumamit ng public connection. Dapat lahat private connection. Kaya wala nang kahit na sinumang developer ngayon na gumagamit ng public connection sa kahit na anong bagay. Pati nga kapag nag-i-internet ka, akala mo public connection yun porket internet. Hindi, private connection yan. Kasi kapag titignan mo yung internet mo kapag nagbabrowse ka sa Google Chrome, ang nakalagay dan sa URL address, https:// yung S, ibig sabihin yun yung encryption, hashed. Ang encryption, ibig sabihin, pagkalabas ng data sa computer mo, i-encrypt niya muna para habang dumadaan siya sa highway, sa internet, sa wifi, sa kable sa dagat, doon sa satellite ni Elon Musk, hanggang doon sa destinasyon niya na computer, halimbawa sa server ng website na ina-access niya, encrypted pa rin siya at madedecrypt lang siya pagdating doon sa website na yun para kahit na anong atake na mangyari habang nasa daanan siya, ang tawag doon ay man-in-the-middle attacks, ay hindi mo siya mahahack doon sa network na iyon. Try mong baguhin yung HTTPS dyan sa Google Chrome mo, tanggalin mo yung S. Kasi ibig sabihin, hindi na siya private, public na yun kasi yung S parang secret yun eh.
So, pag tagalin mo yung S, ang lalabas sa Google Chrome, di ba, sasabihin niya, your network connection is not secure, do not proceed, di ba? Kasi wala na talagang gumagamit ng public connection ngayon. Yung private connection, basic yan sa lahat ng computer program. Actually, ina-expect ko yan dito sa automated counting machines. Pero, Sir, Chairman George Garcia, yung hacker, ang gagamitin niya din ay private connection. Kasi kapag gagawin yun, kapag ako yung pagagawin mo, private connection yun kasi hindi ko kayang gawin na mag-connect sa isang remote computer katulad ng ACM galing sa isang hacker server, galing sa labas using the internet. Maraming service providers na hindi papayag na i-connect mo siya doon remotely gamit ang isang public network. Dapat encrypted yung traffic na iyon. Kaya fake news ka, Chairman George Garcia, kapag sinasabi mo na porket private connection ay hindi na pwedeng ma-hack. Hindi totoo yan. Pwede pa rin ma-hack kasi yung hacker mismo, private connection ang gagamitin niya para i-hack yan. May hack kasi corrupted yung source code at meron ng sariling daan yung source code para sa isang hacker na gawin yung dayaan at yung daanan na yon ay private connection. Alright? Chairman George Garcia, kapag ikaw ay nag-e-explain, akala mo alam mo lahat at pinapalabas mo na sinungaling ako at nagsasabi ka ng mga bagay-bagay na hindi totoo, na hindi ko naman sinabi, hindi totoo base sa mga rules, hindi totoo base sa totoong practice sa IT. Ikaw ang fake news, Chairman George Garcia, dapat ikaw ang kinakasuhan eh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Attorney Harold Respicio. Magandang araw po.